Hello mga kabayan! Welcome to ImSessions Canada, and ito po si Odette Montelibano, ang inyong Regulated Canadian Immigration Consultant based here in Toronto, Canada. And for today's topic, atin pong i-unpack ang isang landmark decision ng Supreme Court involving the case of the Minister of Citizenship and Immigration Canada versus Vavilov. So, kadalasan po nating nababanggit ang Vavilov case sa ating mga judicial review cases, kaya minabuti ko nang talakayin ang kaso na ito ngayong araw. So, this case involves Mr. Alexander Vavilov na ipinanganak sa Canada noong 1994 to parents who were Russian covert agents. So, kahit po siya ay pinanganak sa Canada, his citizenship was revoked by the Canadian Registrar of Citizenship. Nahirapan po tayo dun, citing a provision of the Citizenship Act that excludes children of foreign representatives from obtaining Canadian citizenship. So, umabot po ang kasong ito sa Supreme Court na nagsabing hindi makatarungan ang desisyon at siyang nagbalik sa citizenship ni Mr. Vavilov. Sa pakikipaglaban po ni Mr. Vavilov para sa kanyang Canadian citizenship, nakarating siya sa iba't ibang antas ng Canadian judicial system. Sa umpisa, ang Federal Court ay pumanig sa registrar na nag-revoke sa kanyang citizenship. Ngunit ito po ay binaliktad naman ng Federal Court of Appeals. So, sumalungat ang Court of Appeals sa decision ng Federal Court. At hanggang ito nga ay nakarating na sa Supreme Court. So, ito ay isang historic or landmark decision ng Supreme Court sa pag-affirm sa decision na ibalik ang citizenship ni Mr. Vavilov. Ang Supreme Court decision ay mahalagang ruling na naglinaw sa pamantayan ng pagsusuri ng mga administrative decisions ng gobyerno. So, the key points of these decisions are as follows. Number one, in general, the courts should assume na makatwiran ang desisyon unless mayroong malinaw na dahilan that the administrative decision is unreasonable. Ikalawa, nilinaw at nagbigay ng gabay ang Supreme Court na ang isang reasonable decision ay dapat nabase sa logical and rational chain of reasoning kaugnay sa facts and law. And third, layunin ng Supreme Court decision na magkaroon ng consistency at predictability sa mga judicial reviews. Binigyan halaga din ng Supreme Court ang patas at transparent decision-making processes ng gobyerno. Ang Vavilov case ay nagpapakita ng complexities of administrative law at ng ongoing efforts ng pagbalanse ng government authority at individual rights. Pinakita sa kasong ito ang critical role ng korte sa pangangalaga ng karapatang pantao. And this is all for today's discussion ng ating mga legal cases. Naway nagbigay ito ng paglilinaw sa pamantasan ng pagsusuri na ginagawa ng korte sa mga judicial review na cases natin. Lagi pong abangan ang ating mga talakayan. Hanggang sa susunod, stay informed and stay curious.
Bye for now.